Tinawag ang aking pansin ng isang nakababahalang istorya. She was born early in the morning at 3. At by sunrise, ililibing na sana siya. Buhay. Tinakbo doon sa amin. We saved her. Sa hirap daw ng buhay, ang ilan sa mga pamilyang nakatira sa malalayang lugar na pipilitang iabandona ang kanilang mga anak. Minsan po hindi na po namin namamalayan yun. Nalalaman na lang namin, ay may namatay na ulit na baby. Ang ibang mga bagong silang na sanggol, minsan pangaraw, inililibing ng buhay. Sabi man ng bata, ate, meron kaming sanggol, sabi niya sa akin. Saan? Doon. Sabi niya, linibing namin. Ano kaya ang katotohanan sa likod ng mga kwento? Para makita ang kalagayan ng mga kababayan natin dito, una akong bumisita sa bayan ng Bungabong. Isang medical mission ang isinasagawa sa isang komunidad doon. Malaking problema raw ang malnutrition sa lugar na ito dahil kulang sa masustansyang pagkain, payat at bansot ang marami sa mga bata. Lagay. Mukha ang. Ilagay mo. Hindi man baby, saglit lang yan. Yan talaga sir yung pinakang ano namin dito. Severe na malnourished si baby in. Pero sa lahat ng mga batang nakilala namin, pinakaseryoso ang kondisyon ni Ella. .8 kilos ang normal na timbang ng isang malusog at bagong silang na sanggol. Pero sa edad na 1 taon at 7 buwan, 2.7 kilos lamang si Ella. Pakikwento sa amin si Baby Ella, yung very severely malnourished. Ano yung condition niya? Sobrang payat. At the same time, may nakita tayong pus na lumalabas sa ears niya, which is indicative of ear infection. Another is medyo may crackles sa lungs niya. Ibig sabihin, medyo maingay yung sa loob, which could indicate pneumonia din, sir. Kailangan na ba siya magpunta ng ospital? Ideally? Yes, of course, ideally. Si Nanay Totot, hirap na raw sa pag-aalaga kay Ella, lalo't malaki na rin ang kanyang pamilya. Nanay, pangilan po itong si Ella, mga anak niya? 14 po. Pang-14. 14? Opo. Wow, ang dami niyo pong anak. Siyam lang po ng buhay. Patay na yung 5. 5 po ang namatay. Ano po ang kinamatay? Masikit po yung lahat. Bakit po talagang sobrang payat po ni Baby? Dahilan po siguro sa tatay. Tagal na. 1 taon na. Ano po yung plano ninyo para tumaas po ang timbang ni Baby? Gusto nga ako magpunta sa doktor. Wala kaming pera ngayon. Matagal nang sumasama sa ganitong mga medical mission Anong pangalan nun? ang volunteer health worker na si Mary Jean. Saksi siya sa matinding hirap ng kanyang mga kababayan. Anong dumadaan sa isip mo pag nakikita mo yung ganitong klaseng sitwasyon sa barangay mo? Masakit po yun sa amin. Kumbaga, minsan sa amin, sumosobra yung pagkain. Hindi man po sabing alam kong mahirap din po kasi talaga kami. Pero yung makita mong may mas mahirap pa sa iyo, tapos ikaw magrereklamo ka sa naging sitwasyon mo pa, parang nakakahiya po. Pero lalo raw kalunos-lunos ang kapalaran ng ibang sanggol. Mataas ba ang dito? Ang infant mortality din? Mga namamatay ng mga bata? Dahil sa sakit? Dahil sa Ayun, madalas po sir yung ganun. Minsan po hindi na po namin namamalayan yun. Yung ganun.
nalalaman na lang namin, ay may namatay na ulit na baby. Dahil sa kasalatan, ang ibang magulang napipilitan daw humarap sa isang mabigat na desisyon. Ano yung naitutulak silang gawin kapag parang walang-wala na at hindi nila alam kung paano alagaan yung mga bata? Kapag yung parang hindi na po talaga nila kayang buhayin yung anak nila o alagaan, ayan, pinapaampun po talaga nila. Pinamimigay po talaga nila yung anak nila. Kung sino po yung gusto, yan, kinukuha na lang po namin, ganun. Para wag lang mapabayaan yung anak nila, wag lang sabing mamatay. Tao po. Si Nanay Simay, 8 buwan ng buntis. Binisita siya sa kanyang tahanan ng mga health worker. Kasi kung i-compute natin, bali sa last menstrual period mo, manganganak ka ngayong July 28. Sa buong panahon ng kanyang pagbubuntis, binabagabag daw ang isip ni Nanay. Marami po bang pamilya dito na naisipan yung ipampon yung kanilang anak dahil hindi na kaya halimbawa na alagaan sila? Marami rin po. Samantala, dahil sa kanyang kalagayan, ipinasundo na namin sa ambulansya si Baby Ella para madala sa ospital. Kailangan niyang magamot agad para hindi lumala ang kondisyon ng bata. Ilang linggo na lang, nakatakda ng mga anak si Nanay Simay. Saan mo balak manganak? Saan po kung nabutan ako dito? Pero yung mga nauna mong inanak, saan mo inanak yon? Sa bahay po. dito lang. Ayon kay Simay, 5 anak lang ang kaya nilang buhayin sa ngayon. Pero dumating ang di inaasahan. Yung pagbubuntis niyo po ngayon ay hindi planado. Hindi kasi tumigil nga po yung pagpapadipo ko. Kasi hindi Family nga- planning po ito, Opo, yung injection. Opo, Natigil po yung pagpapaturok. opo. Kaya sabi ng asawa ko dati, tama na daw muna ang anak namin. Kaya lang ay... Nabuntis. Opo. Ang asawang si Jeremiah may mahalagang papel din daw sa takdang araw ni Simay. Pag nanganak kasi siya, hindi niya kaya mag-isa eh. Nagkasabit siya dito sa akin, oh. Paano pag hawak niya sa'yo? Pag ganyan, oh, pasabit na ganyan. Anong nararamdaman Dito sa unan. Ay, sabi ko, ite mo na, ho. Sabi ko, ite mo na, huwag mo na. Huwag mo na, masakit na ang leg ko. Sabi niya, mga ano nga, paano nga, mga anak na ako. Pero ang mensahe ni Simay sa asawa, matuto ring magtiis. Sabi ko huwag kang magreklamo kasi ikaw hindi ka nakaramdam ng sakit. Ako talaga, nahirapan din ako sa panganak ko, kaya lang kahit na ganun tinitiis ko. Pero ano nga ba ang mangyayari pagkatapos manganak ni Simay? Aalagaan ba nila o ipaaampon ng bata? Marami po bang pamilya dito na naisipan yung ipampon yung kanilang anak dahil hindi na kaya halimbawa na alagaan sila? Marami rin po. Mayroon po nga po nung 2 linggo pa lang ngayong nakakaraan. May nagpaampon na. May pinampon na. Kaya lang... Bagong panganak po Opo, ito. bagong panganak. Kaya lang, walang kumuha. 4 na araw nang hindi, siyempre ang magulang ay hindi niya pinadidi. Bakit po hindi pinapadede? Siyempre ayaw na nga po doon sa bata. Kaya hindi na nila pinapadidi ang bata.
Pero pagdating ng 4 na araw, wala pa rin nagakuha. Pinadidi pa rin po nila kasi siyempre siguro na naawa na rin. Wala na, iyak po yung baby. Ang ibang nagigipit na magulang na hindi makahanap ng kukup-kup sa kanilang anak, napipilitan na lang kayang abandonahin ang mga ito. Isang cellphone video ng sanggol na sinagip umano ang maaring pagmulan ng mga kasagutan. Mula sa Bungabong, nagpunta ako sa Bulalakaw para ituloy ang paghahanap ng mga kasagutan. Bibisitahin ko ang Nasawat, isang missionary group na may mahabang karanasan sa isla. Magandang hapon po. Hello, Gideon. Magandang hapon po. Sir Atom. Nice to meet you. Nice to meet you. too, sir. Oo. Narinig na rin daw nila ang kwento tungkol sa umano'y inaabandonang mga sanggol. So itong lugar na ito ay parang base ninyo, Opo. base ng operations ninyo. Apo. Kapag bumaba pa ang mga missionaries for reporting, dito po kami. Finally, sir, we're here. Magandang He is our araw director, po. sir. Hi. Sir Daryl. Welcome. Thank you, Sir Atom. Nice to meet you. I am Daryl. Hi. Yes. It's a nice place. Si Daryl ang direktor ng Nasawat Missionaries. Mahigit 2 dekada na siyang misyonaryo at naging panata na raw niya ang pagtulong sa mga katutubo. Dinedicate niyo na po yung buhay ninyo sa missionary work. Yes. Oo. Every drop of my blood. Kasi katutubo din ako. Anong grupo po kayo kasama? Bantuanon tribe of Romblon. I see. Pero dito po kayo lumaki sa Mindoro? O, dito ako lumaki sa Mindoro, pero doon ako mismo nag-start ng aking pag-serve sa mga katutubo sa Mindanao for more than 25 years. Wow. Oo. And so sabi ko, makauwi na nga kasi Kailangan Next din time. nila ng tulong dito. kailangan din nila ng tulong dito. Pero ang sumunod na sinabi ni Daryl, gumulat sa akin. Sila mismong mga magulang, they just bury their unwanted babies alive. Totoo po ba yun? Did you witness that with your own eyes? Yes, our missionaries Yeah. na dinala sa amin ang baby. Oo. That's why we have the 2 babies now. Na inabandon po ito? Inabandon. Sa cellphone video na ito, kasasagip lang daw nila sa sanggol bago siya tuluyang abandonahin ng kanyang magulang. Itong girl namin ay, she was born early in the morning at 3. Oo. At by sunrise, ililibing na sana siya. Buhay. Oh my Ay gosh. takbuhan yung mga sakop kong missionaries doon sa kanila. Amin na lang yan, baby. So, tinakbo doon sa amin. We saved her. Ito po ba? Oh, hello! Ang cute-cute naman! Ito na ang batang nasa video. 5 taong gulang na siya ngayon. This is Cheryl Vem. She turned 5 She turned 5. June 12. So she's been with you for 5 years For already? 5 years Oo. Kailan naman This po ito? is Javis Jael. Magti-3 ngayong July 28. Nice to meet you po. Oo. Kinabukasan, lalo ko pang nakilala ang pamilya.